Habang nagdidiscuss si Sir Ryan, ay pinaglalaroan ko ang ballpen ko. Hindi ako sanay ng ganito. Yung walang ruwel na nang aasar o nang ngungulit sa akin. Sinulyapan ko siya pero seryoso siyang nakatingin kay Sir Ryan. Ito dapat yung mga oras na titingin siya sa akin dahil napansin niyang nakatitig ako sa kanya at aasarin. Pero wala. Para lang akong hangin sa kanya. Why so cold, Ruel? Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Masaya ako dahil nanliligaw na sa akin si JM, pero malungkot ako dahil hindi na ako pinapansin ni Ruel. Tumunog ang bell, hudyat na reses na namin. Tumayo si Ruel at inayos ang gamit niya. Huminga muna ako ng malalim bago ako tumayo at humarap sa kanya. Ruel, tawag ko. Hindi niya ako pinansin at nagpatuloy lang siya sa pag-aayos. May dala akong baon. Idinamay na kita kasi alam kong hindi ka kumakain. Kailan ka pa naging concerned sa akin? Sarkastiko siyang tumawa. Concerned ako kasi kaibigan kita. Pagkasabi ko na rin natigilan siya sa pag-ayos ng kanyang gamit. Nagtagis na naman ang kanyang mga panga at humigpit ang hawak niya sa strap ng kanyang bag. Natakot siya. Ginalit ko na naman ba siya? Nang humarap siya sa akin ay nanlilisik ang kanyang mga mata. Parang galit na galit talaga siya. Well, hindi mo na kailangang maging concerned sa akin dahil simula ngayon, hindi na tayo magkaibigan. Sabi niya. Dahilan kung bakit umawang ang bibig ko. Sige, may pupuntahan pa ako. Dagdag pa niya bago siya lumabas ng aming classroom. Bakit? Bakit parang nadurog ang puso ko sa sinabi niya? Hindi na kami magkaibigan. Rosie, okay ka lang? Tanong ni JM nung naglalakad kami sa corridor namin papuntang parking lot. Sinundo niya ako sa classroom namin habang sina Miguel at Cindy naman ay nauna nang umuwi sa akin. Tumingin ako sa kanya at pilit na ngumiti. Ayos lang ako. Ngumiti siya. Mabuti kung ganun. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad nang biglang lumapit sa amin ng mga kabarkada ni JM. JM, may meeting daw tayo sa gym. Bakit daw? Nagkibit balikat ang trompa niya. Urgent daw eh. Tumango si JM at binaling ang tingin sa akin. Mauna ka na, Rosie, sa parking lot. Hintayin mo ako doon, sabi niya. Nakingiti naman akong tumango sa kanya. Okay. Pagkasabi ko na ay sumama na si JM sa tropa niya. Pumuntaw hininga ako habang naglalakad. Naisip ko na naman si Ruel. Bakit ba kasi nagbago na yung trato niya sa akin? Ano bang ginawa ko sa kanya? Habang naglalakad ako sa hallway ay nakasalubong ko si Sir Sainz. Good afternoon po. Bati ko. Rosie, tawag niya. Napakunot naman ang noo ko. Mabuti na lang at nandito ka pa. Nakalimutan ko kasi ang class record ko sa classroom ninyo nung nag-lesson ako. Pwede bang pakikuha? Utos niya. Makakatanggi ba ako? Siyempre hindi. Kaya tumanguna lang ako at nilarekuran ko na siya. Pero bago pa man ako makakabang pabalik sa classroom, ay nagsalita ulit si Sir. Hep, huwag mong titingnan yun. Nandoon ang grades ninyo. Paalala pa ni Sir Sainz. Nang makabalik ako sa classroom, ay agad kong kinuha ang class record ni Sir Sainz na naiiwan niya sa teacher's table. Pero nung lalabas na sana ako ng classroom namin, ay bigla akong kinilabutan. Sa pagkakatanda ko kasi, ay iniwan kong nakabukas ang pinto. Pero ngayon ay nakasarado na ito. Tapos may narinig akong parang kuko na kinakaskas ang whiteboard. Tumingin ako roon at laking gulat ko nang makita kong may gumuguhit na 5 linya sa whiteboard at may kasama pa itong dugo. Hindi na ako nagpaligo-ligo pa. Agad akong tumakbo sa may pinto at pilit kong pinipihit yung doorknob pero hindi ko ito mabuksan. Nalock na naman ako. Pagtingin ko ulit sa whiteboard ay lalo akong binalot ng takot dahil nandun si Agatha at lumalapit siya sa akin. Inihilig pa niya ang kanyang ulo. Wah! Tulungan niyo ako. Tulong! Tulong! Sigaw ko habang pilit kong pinipihit ang doorknob. Habang isang kamay ko naman ay kinakalampag ang pinto. Alam mo bang yan rin ang sinisigaw ko nung pinatay nila ako? Sabi ng nakakatakot na boses na nagmumula sa likuran ko. Shit! Nasa likuran ko na siya. Hindi ako lumingon. Nanatili ang tingin ko sa labas ng classroom namin sa hallway kung saan walang estudyanteng dumadaan. Pero hindi nila ako pinakinggan. Mga halangang kaluluwa at bituka nila. Kaya marapat lang naparusahan sila. Basang-basa na naman ang pisngi ko dahil sa mga luha. Pumikit ako at tahimik na hiniling na sana matapos na ito. Kaya eto ako ngayon. Pinaparusahan sila. Lumayo ka sa akin. Sigaw ko kasabay ng muling pagmulat ng aking mga mata. Hinahabol ko ang aking hininga. Pagtingin ko sa paligid ay nasa parking lot na pala ako. Paano nangyari yun? Sa pagkakatanda ko, bumalik ako ang classroom namin dahil ipinakuha sa akin ni Sir Ryan yung class record niya. At doon muling nagpakita sa akin si Agatha. Tumingin ako sa lalaking nasa harapan ko. Si Ruel pala. Wait, anong ginagawa niya rito? Wow ha, ito pa ba ang kapalit ng pagtulong ko sa'yo? Na lumayo ako sa'yo?
Mabuti nga tinulungan pa kita nang makita kitang nakadusay diyan eh. So, pagkasabi niya nun, tumayo na siya. Sorry, sabi ko habang dahan-dahan akong tumayo. Scratch that. Huwag ka nang mag-sorry. Ayoko nang may narinig pa mula sa bibig mo, Rosie. You know what? Tama ka. Siguro nga kailangan ko na talagang lumayo sa'yo. Sabi niya at tumalikod na siya. Gusto ko siyang hatakin para sa akin pero nanigas ang mga tuhod ko sa kinatatayuan ko. Para na rin makalimutan na kita at ang pagmamahal ko sa'yo na nabuo sa maikling panahong magkasama tayo. Malamig niyang sabi na naglakad na siya palayo sa akin. Napalunok ako. Pagmamahal niya sa akin, inamin niya bang may gusto siya sa akin. Ewan ko pero nalungkot ako sa pamamaalam niya. Hindi ko na malayang umiiyak na pala ako. Gusto kong habulin si Roel pero bakit? Bakit gusto ko siyang habulin? Naguguluhan na ako. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana ng katabi ng upuan ko. Kanina padakdak ng dakdak si Ma'am English pero wala akong naiintindihan dahil wala ang utak ko sa klase. Absent-minded, physically present, mentally absent. Iniisip ko pa rin kasi hanggang ngayon ang sinabi ni Roel. Speaking of Roel, katabi ko pa rin naman siya sa seating arrangement. Pasalamat na nga lang ako at hindi na niya inilalayo ang upuan sa akin. Hindi nga lang niya ako kinakausap. Hay, ewan ko ba? Naguguluhan ako sa sarili ko. Mahal ko si JM, oo. Pero natatakot ako sa pagmamahal ko sa kanya dahil kay Agatha. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit ginugulo ng Roel na yan ang sistema ko. Girl, okay ka lang ba? Kanina ka pa ma-timeline. May alko ba kayo ni JM? Tanong ni Miguel nung nasa cafeteria kami dahil break time. Okay lang ako at saka hindi pa kami ni JM kaya walang LQ tugon ko. Okay ka lang? Kanina ka pa matamlay dyan. Spirit our Rosie. Alam kong may problema ka. Sabi naman ni Cindy. Okay lang ako. Magsasalita pa sana si Cindy kaso sinubuan na siya ni Miguel ng French fries. Tumahimik ka, nagaga ka. Sinabi na ni Rosie na okay siya. Sabi ni Miguel. Umuntong hininga ako at inilibot ang tingin sa buong cafeteria. Bakit sa dinami-raming table na pwedeng mapakuha ng mga mata ko ay kailangan pa dun sa table ni Roel? Gusto ko siyang sugurin habang yapos-yapos niya ang bewang ng babaeng hindi ko kilala. Nakakainis. Napakalandi. Haliparot. Bakit nakakunot ang noot mo, Rosie? Tanong ni JM at hinawakan pa niyang aking noo. Hay nako, JM. Ewan ko ba dyan sa niligagawan mo? Kanina matamlay tapos ngayon nakakunot ang noo. May sayad na yata. Patingnan mo nga. Lalaking boses ni Miguel ang sumagot kay JM. Ngumiti si JM. Baka naman may sakit si Rosie. Hayaan mo, nandito naman ako eh. Gagaling na siya. Sabi niya at kinurot ang pisngi at ilong ko. Kitang-kita ko pa kung paano nagpigil ng kilig sina Cindy at Miguel sa sinabi ni JM. Nagsasalita na sana ako nang biglang may sumigaw sa isang table. Hinanap ko kung saan nanggaling yun at nagulat ako dahil sa grupo ni Roel nagmula ang sigaw na iyon. Roel, yung project ko. Sambit ng katropa ni habang pinupunasan ng folder na nabasa ng tubig. Tumingin ako kay Roel. Matalimang tingin sa amin ni Roel habang dumidin ang pagkakahawak niya doon sa bewang ng babae. Roel, nasasaktan ako. Reklamo ng babae na tinanggal ang bewang niya ang kamay ni Roel. Habang abala sa pagpupuna sa mga tropa ni Roel sa table nila na nabasa ng tubig, si Roel naman ay abala sa pagtatanim ng titig sa amin ni JM. Maya-maya ay tumayo na si Roel. Saan ka pupunta pare? Tanong nung isa niyang kabarkada. Sa lugar. Kinakagat ako ng lambang. Nakakabwisit. Pagkasabi noon ni Roel ay lumabas na siya ng cafeteria. Kinakagat ba kayo ng langgam? Sabi ng mga kasama ni Roel. Kanina habang mga nakayuko at tila literal nga naghahanap ng langgam. Hindi. Sus, ang tanong langgam ba talagang kumakagat? Sus, yun na lang ang huli kong narinig sa usapan nila dahil nagsalita na si Jem. Gusto mong kumain, Rosie? Tanong niya. Tumango ako. Kumukulo na rin kasi ang tiyan ko sa gutom eh. Libre mo? Tanong ko. Ngumiti siya at kinurot na naman ang ilong ko. Siyempre nililigawan kita eh. Sabi niya na mas lalong magpakilig kina Miguel at Cindy. Okay lang ba kung hiramin ko muna si Rosie? Paalam ni JM sa dalawa kong kaibigan. Nako, go, sige na. Sabi ni Miguel at Cindy. Ibinili nga ako ni JM ng pagkain. Nagkwento siya tungkol sa buhay niya pero wala naman akong masyadong naiintindihan dahil okupado ni Roel ang isip ko. Rosie, okay ka lang ba talaga? Ito na yata ang pansampung beses na tinanong ako ni JM kung okay lang ako. Tumango lang ako. Oo naman. Pagsisinungaling ko dahil ang totoo ay hindi naman talaga ako okay. Ang JM, pupunta lang ako sa CR. Gusto mo samahan kita? Sabi niya at tumayo na rin. Namula naman ako sa sinabi niya. Naku, hindi na. Hintayin mo na lang ako dito. Ngayon yung sabi ko. Tumango siya bago sinabing, mag-iingat ka, Rosie.
Kahani ng hallway ang mga classroom at isa na roon ang classroom namin, kaya madadaanan ko ito. 2 classroom na ang nadadaanan ko, sunod na yung amin. Nang nasa tapat na ako ng aming silid Arlen, ay nakarinig ako ng mga ungol mula roon. Sinilip ko ito at laking gulat ko nang makita ko sina Rocco at Calio na gumagawa ng milagro. Patay na sila. Hindi na naman ako makagalaw. Tila ba napako na naman ang mga pako sa akin kinatatayuan? Anong ibig sabihin ito? Ito ba yung nangyari noong mamatay silang dalawa? Matapos yun ay sabay silang nagbihis. Walang dapat makaalam nito, Rocco, sabi ni Calio habang ibinubutones ang blusa niya. Isinusuot naman ni Rocco ang kanyang belt nang sagutin siya si Calio. Bakit ba kasi ayaw mo pang ipaalam sa lahat na tayo na? Tanong niya. Lumapit si Calio kay Rocco nang maibutones na niya ang kanyang blusa. Niyakam niya si Rocco mula sa likuran. Dahil masisira ako. Running for class valedictorian ako, Rocco. Natatakot lang ako na baka makaapekto ang relasyon natin sa standing ko sa klase, sabi ni Calio at hinilika niya si Rocco sa timer. Natatakot ka na baka makaapekto ang relasyon natin sa pagiging valedictorian mo. Isamantalang may mas dapat ka pang ikatakot dyan. Biglang bumagsak ang upuan kaya nagulat silang dalawa. Nagpatay sindi ang ilaw. Pareho silang tumingala. Yakap-yakap ni Rocco si Calio. Mula sa likod nila ay nakita ko si Agatha. Palapit ng palapit si Agatha kay Calio at Rocco nang biglang may humatak sa akin. Napatingin ako sa humatak sa akin. Bakit ba parang ang bilis ng tibok ng puso ko? Kaya naman pala. Si Rowell lang naman pala eh. Rowell, nasasaktan ako. Ano ba? Sambit ko habang pilit akong kumakawala mula sa pagkakahawak niya. Kung nasasaktan ka, ano sa tingin mo ang nararamdaman ko, Rosie? Kamatayan? Tanong niya. Kita ko sa mga mata niya ang pagkabigo, lungkot at sakit. Ano ba kasi ang problema mo? Tanong ko. Kinulo niya ang buhok niya at tumalikod sa akin. Ikaw ang problema ko. Nababaliw na ako sa kakaisip kung paano ka aagawin sa lalaking yun. Bakit mo ba kasi ako aagawin sa kanya? Galit ko na rin tanong. Nakakabuisit na kasi siya. Dahil mahal kita. Sigaw niya nagpatahimik sa akin. Shit! Panay ang mura niya habang ginugol pa rin ang kanyang buhok. Mahal na mahal kita, Rosie. At hindi ko